Sige, thank you for having me today. Pwede po ba kayo magpakilala, ma'am? Hello sir, ano ba naman 'to, parang job interview naman 'to. Hindi, ano po. Hello, I am Kane Songgadan Antonio, 23, a resident of Baguio City. Pero ang home province ko is Busao Mountain Province po ako. And you are currently... I am a professional teacher po. Ang aking course na tinake nung college sa UB. What's up, my alma mater? Wow. Ano po, Bachelor of Elementary Education. So, mahilig po ako sa mga bata. So yun nga lang ba yung rason? Mahilig ka sa bata or merong pang deeper reason kung bakit? Mahilig naman po talaga ako sa bata. Ako po nag-aalaga ng mga anak ng mga titas, aunties, uncles, pati nga sa church di ba? Sa araw na ito, Sunday po ngayon, so nag-alaga lang po kanina. Hindi, pero actually, short po sa budget. Kaya nag-take po ako ng edu. Ang gusto ko po talaga sa medical field. Pero tinake ko yung challenge. Kahit na short sa budget, sabi ko, sige, magiging teacher ako sa family. And sabi ko doon, hindi ko man makikita ang sarili ko sa pagtuturo. Pero nung tinake ko ang course na to, nakita ko naman na kaya ko. Kaya ko pala mag-handle ng kids, pati sa classroom management. So, kaya ko pala sa teaching field. And ayun, masasabi ko na I took up the noblest profession, which is teacher. Ayan. That's really nice. But let me ask you, kung hindi naman problema in terms of finances, would you go to the medical field or something? Yes po, actually po, nung natapos po ako sa edu, sabi ko, tapos nakapasa ako ng board exam nung March. Siyempre mag-work muna, and then I would like to take up nursing aid or medline, ayun. Parang DH. Hindi naman DH, pero nag-aalaga ng mga matatanda ganyan. Ewan ko, basta. Siguro I have the heart. Mag-care ng mga matatanda, mga ganyan. Pero as a nurse or something, nasa med, ganun. Okay, so may follow-up sana ako dun pero never mind. I don't know. Oh Okay, my gosh, so, oh my gosh. Job interview po ito. so since earlier you mentioned na nagkaroon ka ng licensure exam and congratulations Yeah, thank now that you're a you. professional. Thank you, Lord. Ano masasabi mong mas stressful? Paghahanda sa licensure, pag-take ng exam mismo on that day, or paghintay ng results? Ang mahirap po kapag nag-board exam po kayo tapos hinihintay nyo yung result. Yun po yung pinakamahirap para sa akin. Kasi grabe po ang edu, 2 months po yung releasing ng result namin. So, grabe po mas matagal yung, alam mo yung kaba, yung anxiety mo. Sabi ko, babagsak na yata ako, ganun. Maghalo-halo yung stress, anxieties, ganun. So, ang hirap kasi 2 months sa amin. Unlikely sa iba na na courses, engineering, mga 1 week lang yata. Sa nursing, 3 days, mga ganun lang. Pero ang edu kasi, ang daming teachers ang nag-take nung new curriculum actually. Isa ako sa mga first batch ng K-12. So, isa ako sa outcome. And talagang mahirap yung paghihintay. Thankfully, nakapasa. So do you have any advice for future BLEP takers? Ayan, gusto ko yan. Sa mga future teachers, masasabi ko na sa inyo, congratulations. Yung mga magte-take this September or in the near future, mag-focus kayo. Pero most importantly, dapat unahin mo na lang muna si Lord. Kahit na nagre-review ka, pero ang lakas kasi talaga ng prayer or may nagpe-pray sa'yo, which is yung church or may core group ka, ganun. Ang masasabi ko sa inyo, mag-focus kayo, mag-pray kayo. Kumbaga, iwasan nyo na lang muna kung may nightlife kayo. Eject nyo muna yung mga muna yun. So, dapat focus ka lang. Powerful kasi ang prayer, so doon talaga ako nag-hold. Yun lang. Okay, so thank you for having today, Kane, and bye.